Pwede po bang pakibating katabi niyo na Charito? Charito! Yan. Yan, sige po tayo po ay magsimula na. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong araw, Lord God, na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa buhay, sa lakas, at sa pagkakataon na kami ay muling nagkatipon-tipon, Panginoon, sa araw na ito. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong biyaya ay bago, Lord God, sa bawat umaga, Panginoon, at hindi kami nagsasawang maranasan ng iyong kabutihan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil ikaw ang Diyos na may magandang plano para sa aming kinabukasan, Lord God. Pinapaalala mo sa amin, Panginoon, na sa bawat season namin, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Salamat, Lord God, sa bawat season, Lord God, ay naririyan ka, Panginoon. And Lord, salamat po, Panginoon, sa Sunday service na to, Panginoon. Tunay nga na binless mo na, Panginoon, magmula sa praise and worship, Panginoon, sa magtuturo ng iyong mensahe, Panginoon, hanggang sa closing prayer, Panginoon, ay pinagpala mo na ang Sunday service na to, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil alam namin, Lord God, na hindi ka patapos, Lord God, sa aming buhay, Lord God, dahil may next season pa kami, Panginoon, na hinahanda ka, Panginoon. Ang best is yet to come, Panginoon, dahil ikaw ang kasama namin sa bawat season, Panginoon, at sa umagang to, Panginoon, ikaw lamang po ang aming pupurihin at sasambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Sige, papatuloy nating palakpakan ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sige po, let's worship God. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Sing praises to your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God, for this is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Thank you, Jesus, for our next season is coming. At nandito kami, Lord God, ready to face that season, oh God. Yes, hallelujah, Jesus. We worship you, we exalt your name. Come on, church, let's worship God. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. We fall down, we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus, and we cry, holy, 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 and we cry, holy, holy, holy. Yes, we cry, holy, holy, holy is the Lamb. We fall down, we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus, and we cry, holy, holy, holy. Yes, we cry, holy,
Yes, we cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy. Let the people sing, and we cry, holy, holy, holy is the Lamb. Once again, church, let's sing, and we cry, holy, holy, holy. Yes, we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry, holy. We cry, holy. Is the Lamb. Oh, God. Oh, we worship you, Lord. You are worthy. You are worthy, Lord. You are worthy. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, live for you. Once again, church. Worthy of every song we could ever
breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Jesus, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me
Hallelujah, Jesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Come on, church, let's sing this song. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Once again, now my shame. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Oh, you are worthy, Lord.
on, church, let's worship the Lord. Hallelujah. Jesus, Jesus. Worship you, Lord. Oh, purihin ka, dakila ka ngayon. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Come on, church. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Holy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, Jesus. Holy, holy is the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. You deserve all the honor, all the adoration, oh God. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Worthy is your name, Lord Jesus.
Thank you, Lord. Good morning po at batiin nga po natin ating katabi. You are Charito. You are blessed and highly favored of God. Thank you, Lord. Salamat po, Ama, sa magandang umaga na pinagkaloob nyo sa amin. Marami pong salamat sa iyong biyaya. Mga pabor na na-enjoy namin sa aming buhay. Salamat sa bagong kalakasan na ito, Panginoon, sa panibagong linggo at panibagong buwan na aming may enjoy dahil naririyang ka palagi, hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinababayaan. Ang iyong mercy ay gayon na lamang, ang iyong pag-ibig ay gayon na lamang, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay, O Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ngayon ay darako sa panibagong pag-aaral ng ating season. Next season is coming. Dumarating na po ba? Amen. Dumating na. At marami pang darating na better and better kasi nga ang Lord natin ay excellent sa pagbibigay ng mga blessing sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Ngayon po ay pag-aaralan natin yung buhay ni Samuel. Ano ba ibig sabihin ni Samuel? God hears, di ba? Ibig sabihin, yung prayer nyo ay dininig ng Lord at ibinigay ng Lord ang mga panalangin natin, ang lahat ng ating hibik sa Panginoon. Ang sabi ng noong pong huli akong tumayo na pinag-aralan natin yung buhay ni Hana. Tatandaan niyo po ba yung mga luha natin na ibinobote ng Lord? At patuloy na, sabi nga, naalala ng Diyos ang lahat ng paghibik natin. At ang Diyos ay nakikinig sa lahat ng ating mga panawagan. Ngayon po ay pag-aralan naman natin ang buhay ni Samuel. Anak po siya ni Hana at ni Elkanah. Okay, sa Hebrew word po, yun daw pong Samuel ay combination of two words. Samuel means Shama, to hear, at yung El is God. Ang ibig sabihin ng El, God. At pag pinagsama ito, God has heard and God hears. Sa konteksto po ng Hebrew, sa tuwing ginagamit daw po yung salitang El, ito po ay tumutukoy sa Diyos. At ito daw po ay palaging tumutukoy sa kung ano ang ginagawa ng Diyos. At hindi po yung kung ano ang ginagawa natin sa Diyos. Yung El, ibig sabihin kung ano ang ginagawa ng Diyos. Hindi yung works natin. Ano ba ginagawa ano ba ginagawa mo sa Diyos? Hindi po 'yon. Ang yun daw po ang El. At ngayon po, talakayin natin ang mga ilang mga bagay sa buhay ni Samuel kung saan natagpuan niya natagpuan siya ng biyaya ng Diyos. Hindi po si Samuel ang nakatagpo ng biyaya, kundi siya ang kinatagpo ng biyaya. At makikita rin natin sa buhay at istorya ni Samuel kung paano ba tayo natagpuan ng biyaya ng Diyos. Ano ba yung ginawa ng Diyos ni El sa buhay natin? Hindi yung ano ba yung ginagawa mo sa Diyos. At narito po ang tatlong bagay. 3 things when grace finds you from the story of Samuel. Tayo po ngayon ay nasa Sunday School. Istorya uli ni Samuel. Okay. Madalas pong natatapat sa akin yung mga istorya. Okay, sabi rito, grace finds you without a voice. Wala kang boses. Natagpuan tayo ng biyaya ng Diyos, wala tayong sariling boses. Ito raw po ay figuratively
Of course, at maiintindihan natin po ito sa ating pag-aaral. Samuel was in the temple dahil sa boses ng kanyang nanay na si Hana. Ito po ay choice ni Hana at hindi ni Samuel. At atin pong alalahanin yung dati nating napag-aralan sa buhay ni Hana bago niya isinilang si Samuel. 1 Samuel 1:10 to 11, sabi rito, ito po yung eksena na umiiyak si Hana. Sabi rito, buong pait na lumuluha si Hana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Verse 11, ganito ang kanyang panalangin, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung pakikinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Una, yun po yung kanyang panata ni Ana at pangako noong hindi pa pinapanganak si Samuel. Ipinangako nga ni Hana kung siya'y bibigyan ng anak at ito naman po ay ibinigay ng Panginoon. Anong sabi? Hindi niya aahitan ang kanyang ulo, yung bata po ha. Hindi magpapaputol ng buhok. Pahabain maging ang balbas ni Samuel, basta walang razor na, bakit kaya? Nazarin. Okay, siya ay Nazareno. Okay, hindi aahitan ang kanyang ulo, hindi gugupitan ang kanyang buhok. Siya'y maglilingkod sa Panginoon habang buhay. No choice po ang batang si Samuel over his own career. Hindi man lang tinanong, o anak, ano ba gusto mo paglaki mo? Hindi po. Basta, diyan ka sa templo, maglilingkod. Siya'y maglilingkod sa Panginoon habang buhay. At sabi nga, walang boses si Samuel. Bakit? Kasi bata pa rin naman siya. Okay. At ipinanata na ng kanyang nanay na kung siya ipanganganak, siya po ay maglilingkod sa templo habang siya'y nabubuhay. At pagkalipas ng panahon, si Hana ay nagdalang tao at ipinanganak si Samuel at tinupad ng mag-asawa ang kanilang panata. Dinala ni si Samuel sa templo upang doon na siya tuluyang lumaki at maglingkod sa Panginoon. At yun naman pong, hindi naman po pa siya lang ni Hana. Siyempre, si Elkanah, support din po. Okay, sabi rito sa 1 Samuel 1:24, nang maawat na ang bata, dinala siya ni Ana sa bahay ng Panginoon sa Silo. Nagdala rin siya ng tatlong taong gulang na toro, kalahating sako ng harina at alak na nakalagay sa sisidlang balat. Tinupad po ng mag-asawa, si Hana at Elkanah ang kanilang panata. Kaya po yung bata ay naawat na sa pag-inom ng gatas. Si Samuel daw po ay, sabi ng mga scholar, ay nasa edad ng 2, 3, or 4 years old. Sa konteksto po ng Hudyo, naaawat po ang bata sa pag-inom ng gatas, particularly, siyempre, breastfeeding noong araw, ay inaawat ang bata 4 years old. At kaya nung si Samuel ay kaya sila, dinala na nila, oras maawat yung bata, dinala na si Samuel sa templo. At doon, kaya nung sandaling iyon, nanatili na si Samuel sa bahay sa puder ni Eli, ni Priest Eli. Gaya ng kanilang ipinangako, lalaki si Samuel sa templo
magiging bahay niya ang templo, doon po siya lalaki at maglilingkod sa Panginoon. Kung kayo po ba, get you po ba yung istorya? Kung paano kaya isang anak mo, bibigay mo ba sa Panginoon, sa maglingkod, utos-utusan doon, o maglampaso ka dyan, gumawa ka diyan, gumawa ka dyan. Pangako po, yun po ang kanilang tipan sa Panginoon. Ang kanilang covenant ng Lord. 1 Samuel 1:25, sabi rito, matapos katayin ang toro, dinala nila si Samuel kay Eli. Ibig mong sabihin, bibigay mo na yung anak mo sa templo. Magbibigay ka pa, kumbaga sa dowry ba yun? Magbibigay ka pa. Mag-offering ka pa. Mag-o-offer ka pa. So sabi, 3 raw toro Sabi rito, matapos katayan ng toro, dinala nila si Samuel kay Eli. Sinabi ni Ana kay Eli, kung natatandaan niyo po, ako po yung babaeng tumayo rito noon na nananalangin sa Panginoon. Sabi nga, kung natatandaan din po ninyo, no, dati nating pinag-aralan tungkol kay Ana, na nananalangin, napagkamalan pa nga ni Priest Eli na siya ay lasing. Okay. At pinaliwanag uli, ni-remind ni Ana kay Priest Eli, ako po yung babaeng tumayo rito at ako po noon ay napagkamalan nyo nga po akong lasing at nananalangin po ako. At tinugon po ng Diyos ang aking panalangin. Ngayon, tinupad ni Ana ang kanyang panata o pangako. Dinala niya ang bata sa templo upang maglingkod sa Panginoon. Sabi nga ng 1 Samuel 1:27, hiningi ko po ang batang ito sa Panginoon at ibinigay niya ang kahilingan ko. 28, kaya ngayon, ihahandog ko po siya sa Panginoon. Maglilingkod po ang batang ito sa Panginoon sa buong buhay niya. Pagkatapos ay sumamba sila sa Panginoon. Tanong po, kanino pong pasya na ang bata ay maglilingkod sa templo? Kay Ana, doon po sa magulang. It was not Samuel's choice. Ere na, kaya na. Okay. Sabi nga, wala pong choice si Samuel. Kasi bata pa siya. Hindi pa siya marunong magpasya. Ang nagpapasya ay ang nanay, ang tatay, ang guardian, kung wala yung bata. Sa atin pong buhay ngayon, kung guardian ka, ikaw ang, puder mo, ano mo yun eh. Ikaw ang pastol doon sa bahay mo. At ang desisyon na ito ay nabuo bago pa ipanganak si Samuel. Ipinanata na siya, ipinangako ko na siya ng kanyang nanay na kung siya'y bibigyan ng anak, iaalay niya sa Panginoon ang anak niya at habang buhay na maglilingkod. Sa makatuwid po, pasya po ito ni Ana para kay Samuel at suportado naman ng kanyang mister na si Elkanah, ang tatay ni Samuel. Sa 1 Samuel 2:11, pagkatapos daw po, umuwi na si Elkanah sa Rama kasama ang kanyang buong pamilya. Hinatid nila yung bata. And after noon, umuwi na sila at ang bata naman na si Samuel ay naiwan at naglingkod sa Panginoon sa ilalim ng pangangalaga ng paring si Eli. 4 years old, sabi ng siguro marami talagang bata ro na nagsa-Sunday school. Talagang doon nila nilalagay kapag calling talaga yun. Kasi nga, pagka pinanata mo ang isang bagay, tsak na nung panahon na yun, kailangan sundin mo, tuparin mo. Napansin niyo po ang istorya doon na wala pong boses si Samuel. Wala pong
nabasa natin na, uy, nanay, kahit iyak lang, goodbye nanay, wala man lang iyakan blues na nangyari. O, diyan ka na, yung damit mo, eto yung gano'n. Di ba tayo mga nanay, pagka lalo na aalis yung mga bata, magkakamp lang yan. O. Eto, balot-balot yun, gano'n. Pero wala. Nanay, kailan ka uuwi? Kailan ka pupunta ulit dito? Kailan mo ako bibisitahin? Wala po. Wala pong boses noon. At walang sariling boses itong si Samuel. Yan po ay katulad ng buhay natin ngayon. Yan po ang katulad ng buhay po natin nang natanggap po natin ang biyaya. Wala din po tayong sariling boses. Nung hindi pa natin natatanggap ang biyaya, wala pa po. Figuratively po, and more importantly, yung spiritually natin. Dahil sa totoo lang po, tayo po ay pinanganak sa relihiyon. I-flashback natin ang ating buhay. Di ba ang relihiyon na mayroon ka ay minana mo sa inyong nanay. Hindi ko muna yung mga bata dito na talagang mulat na sila sa church. Iba naman yun kasunduan naman yung ano. Sa atin po, mga ng religion, ng mga dati nating mayroon tayong relihiyon, mana-mana po yan, di ba? Pag ikaw'y Katoliko, syempre yung mga anak mo, Katoliko na rin. Para din po kami, sa amin pong, sa buhay namin po, lumaki ko sa Catholicism. Yung tatay ko po, kahit yan nagpe-pray po yan tuwing 6 o'clock ng hapon. Naku, kailangang lumuhod ka at magrurosaryo ka. Natatandaan ko po, giri pa bahay namin noon. Yung po mga kapatid ko, wala. Hindi ko po sila maano pa. At kasi sa iba silang nagtatrabaho din sila. Basta kami, kailangan tuwing 6 o'clock, magpe-pray ka, magrurosaryo ka. At hindi po ikaw ang pumili ng sarili mong paniniwala, kundi yung nakagisnan mo. Kasi kala mo yun talaga. Kaya, nung pinalaki ako, ganyan po yung paniniwala ko. Sa totoo lang, ganyan din talaga ako. Pagka nagpalaki ng bata, kailangan. Kasi, gano'n naman talaga At, yun po. Kaya nung pagdating po at nung pagdating ng wasto kong gulang, nakilala ko ang Panginoong Jesucristo, na-receive ko at 1985, ayun, Great Awakening. Ang salita ng Diyos sa buhay namin ay na-enlighten kami ng salita ng Diyos, nabuksan kami at nakilala namin ang Panginoong Jesus. Ikaw ay naligtas, hindi sa sarili mong gawa. Say by grace. At noon, nagbago po ang pananaw namin sa buhay. Kaya kailangan pagdating ng wastong gulang ng mga bata at pag narinig mo ang tinig ng mabuting balita, kailangan mo nang magpasya. You have to decide to stay in your own religion or change. Gusto mo ba sa religion mo o magbago ka? That is your own voice. Kasi meron ka ng alam, may boses ka na, mayroon ka ng choice. Totoo po ito at ito rin po ay nangyari sa buhay ni Apostol Pablo dito sa Galacia. Ang sabi po rito, alam naman ninyo ang dati kong pamumuhay noong kasapi ako sa relihiyon ng mga Hudyo. Inusig ko ng lubos ang iglesia ng Diyos at sinikap ko itong lipulin. At tungkol naman sa pagsunod sa relihiyon ng mga Hudyo, nahigitan ko ang maraming mga kaedad ko dahil masigasig kong sinunod ang mga tradisyong nanggaling pa sa mga ninuno namin. So, talaga pong mana-mana. Sabi rito, kasapi po si Pablo sa relihiyon. Ano yung religion nila? Judaism. Bakit po siya lumaki sa paniniwalang Judaism? Dahil ang parents niya ay kaanib ng
Judaism. Lumaki si Pablo sa paniniwalang ito at ang kanyang belief, yung paniniwala siya, ay yung usigin niyang lubos ang iglesia. Yung mga Kristiyano po, inuusig niya ito at sinisikap na lipulin. Sabi rito, inusig ko ang lubos ng lubos, may lubos pa ang iglesia ng Diyos at sinikap ko itong lipulin. Ito po ang pananaw ni Pablo noong hindi pa siya kinakatagpo ng grasya ng Panginoon. At tungkol naman po sa pagsunod sa relihiyon ng mga Hudyo, sabi niya, nahigitan ko ng marami sa mga kaedad ko dahil masigasig kong sinunod ang mga tradisyong nanggaling pa sa mga ninuno namin. Family religion po. Marami pong tao ang ganyan ang paniniwala. Pinanganak akong Katoliko, mamamatay na lang akong Katoliko. Kanino po boses yun? Sa ating mga ninuno. Ancestral. Kaya nga may ancestral worship Lalo po yung mga Chinese, pagka yung ancestral worship nila. Yun ang paniniwala niya. Talagang sumasamba sila sa kanilang mga ninuno. Ang relihiyon po ay ang desisyon ng mga taong nauna sa iyo o nauna sa atin. Sila ang nagpasya at pumili. Pero ang transition, may transition. Iba yung religion, meron namang transition na naganap kay Apostol Pablo. Ano po yung transition na naganap kay Apostol Pablo? Ito, sabi rito sa Galatia 5, 1:15-16, ngunit, but, meron pong transition from one season to another season. Ngunit, sa kagandahang loob ng Diyos, minabuti niya akong piliin bago pa ako ipanganak at tinawag niya ako upang maging isang lingkod niya. Paano po nabago ang buhay ni Paul sa kagandahang loob ng Diyos, sa biyaya at sa grace ng Panginoon? Na verse 16, meron. At nang ihayag sa akin ang kanyang anak upang maipangaral ko siya sa mga hintil, hindi ako humingi ng payo kanino man. Ano po ang naging transition? The grace of God. Kaya pag pumasok ang grace ng Lord sa buhay ng tao, nagkakaroon po ng transition. Dahil ang grace ay hindi religion o system. Ang grace po ay ang person, the person of the Lord Jesus Christ. He is the fullness of grace. Hindi po siya religion, si Jesus ay biyaya ng Diyos na kapag nagkaroon at ng pagkakataong marinig mo ang mensahe ng biyaya tungkol kay Jesus, tungkol kung sino siya at kung ano ang kanyang ginawa, at ano ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, everything changes. Doon nagbabago ang lahat. Hindi po ba? Lahat na bago sa atin. Lahat ng napalis po. Dahil ang ating naging focus ay yung Panginoong Jesucristo at yung tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. At sabi po, iligay daw po natin sa isip, natagpuan tayo ng biyaya. Hindi po tayo ang nakatagpo sa biyaya. Wala tayong sariling boses, pero nang dumating ang biyaya, nagkaroon ka ng sariling pagpapasya. Sapagkat kailangan mong pumili, relihiyon o biyaya, it's a matter of choice. You have your own choice. You have your own voice. Nasa wastong gulang ka na. Nakakapag-isip ka na, narinig mo na ngayon, magpasya ka. Ang sabi nga, mananatili ka ba sa ilalim ng kautusan o pipiliin mo ang biyaya ng Diyos?
Mananatili ka ba sa nakagisnan mo? Wala na po yun, di ba? Tapos na tayo doon. Pero yung mga anak natin na maliliit, meron pa rin po. Hindi kesyo naglilingkod. Purihin po ang Panginoon sa mga anak natin dito. Kasi, porke anak ka ng leader, ligtas ka na. Di ba? Anak ka ng pastor, ligtas ka na. Ito pong mga estudyante natin dito, nag-ano siya. Dito na sila lumaki. Pero kailangan nilang marinig ang tinig ng Diyos. At salamat sa Panginoon, narinig nila ang tinig ng Panginoon. Dati, bit, nung malilit sila, bit natin sila, binibihisan, papunta sa iglesia, kailangan sumamba. Pero ngayon po, sila na, nagpapasya na sila, hindi na, gigising na sila ng maaga. Mami, sasamba kami, may practice kami. Meron na sila. Alam na nila yung tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Narinig na nila yung boses ng Diyos. Hindi na natin sila sasabihin na, oy, Sunday ngayon, mag-worship ka, ay umattend ka. Hindi na po. At salamat sa Panginoon. Ganun po, kadakila ang biyaya ng Diyos sa bawat pamilya natin. Unti-unti lang po ang biyaya ng Diyos ay patuloy at patuloy na nag-aayos sa bawat family natin. Amen po? Okay. Sabi rito, three things when grace finds you from the story of Samuel. Number 1, grace finds you without a voice. Noong ang grace ay hindi pa tayo natagpuan ng grace, wala tayong boses. Pero nung natagpuan na tayo ng grace, nagkaboses po tayo. Number 2, grace calls you to hear God's voice. Tinatawag tayo ng biyaya ng Diyos para maging tinig ng Diyos, voice of God. Ang sabi daw po ng mga scholar, si Samuel ay 12 taong gulang nung marinig niya yung tinig ng Diyos. So sa templo, ilang taon siya? 4 years old siya dinala ng nanay niya. 12 taon siya. Matagal na rin siya sa templo, naglilingkod. Ang alam lang niyang boses ay boses ni Tatay Eli niya. Yun lang ang alam niya. Wala pa siyang, basta siya ay maglilingkod. At pagkatapos noon, sabi po sa Jewish belief, ang 12 years old daw po ay final stage ng childhood. At pagsampa ng 13 years old ng bata, hindi na po siya bata. Siya po ay mama na. Ito po ang Jewish culture. Ibang-iba po iyan sa iba't ibang kultura. Ang kultura ng Amerika, Canada, Western culture ay 18 years old po ang bata para maawat, di ba? O independent na yan. Magsasarili na po ang bata. At yun po yung kultura. Pero sa Jewish, pag 13 years old o 12 years old ka na, at 12 years old, ang batang si Samuel, doon niya narinig ang tinig ng Diyos. Bata pa rin po yan. Kaya nga, yung kids natin, basta umabot pala sa atin, Pinoy kasi. Pinoy tayo pala. Iba yung tradisyon natin sa kanila. Ang tradisyon ng Pinoy, kailan ba maaawat ang bata? 30 years old. 30 years old, nasa pudar pa ng nanay. Di ba? Ganun ang Pilipino. Pero sa ibang bansa, 18 years old, sige na anak, bahala ka na sa buhay mo. May boses ka na. Pero sa atin, 30 years old, narito pa rin sa poder ng kanyang nanay. Iba po talaga tayo. Iba tayong magmahal sa ating sa pamilya natin. Iba kasi yung kultura natin. At yung binabasa po natin sa Biblia, ito po ay kultura ng mga
mga Israelita. At ito po yung kulturang umiiral sa panahon nila noon. Hindi po sa panahon natin ngayon. 1 Samuel 3, 1-2. Ang sabi rito, noong mga panahong naglilingkod si Samuel, ito na yung paglilingkod ni Samuel, sa Panginoon sa ilalim ng pangangalaga ni Eli, madalang nang makipag-usap ang Panginoon at kakaunti na rin ang kaniyang mga pangitain. Si Eli po ito, matanda na kasi, malabo na ang mata. Hindi na rin niya maririnig yung tinig ng Panginoon. Si Eli, malabo ang mata. Minsan, sabi rito sa verse 2, isang gabi, natutulog si Eli sa kanyang kwarto, hindi na siya gaanong nakakakita kasi matanda na si Lolo. Okay, ang sabi rito, sa verse 3, si Samuel naman ay doon natutulog sa bahay ng Panginoon. Doon malapit po sa sanktuaryo, doon sa Kabanantipan. Doon si Samuel natutulog. Relate po ba kayo sa ating spiritual na kailangan talaga nating tumabi doon sa Ark of the Covenant, doon sa presensya ng Diyos, para marinig natin ang tinig ng Diyos. Sabi, si Samuel ay doon natutulog sa bahay ng Panginoon kung saan naroon ang kahon ng Diyos. At habang nakasindi pa ang ilawan ng Diyos, tinawag ng Panginoon si Samuel. Sumagot si Samuel. Ano po iyon? O yun yung unang pagtawag, Samuel. Takbo. Ano si Samuel? Takbo siya. Ano po yun, Panginoon? Punta siya doon sa kwarto ng kanyang tatay-tatayan. At tinanong, ano po yun? Sabi niya, sino po? Sabi dito sa verse 4, tinawag ng Panginoon si Samuel, sumagot si Samuel, ano po yun? Verse 5, tumakbo siya kay Eli at sinabi, ano po yun? Bakit niyo po ako tinawag? Alisto yung bata, kitang-kita mo yung kanyang pagka-masunurin at pagka-behave. Alisto siya sa boses ng kanyang tatay-tataya na si Eli. Sumagot si Eli, hindi kita tinawag. Bumalik ka na at matulog ulit, kaya bumalik siya at muling natulog. Verse 6, sabi dito, muli siyang tinawag ng Panginoon, Samuel. Bumangon na si Samuel, tanghali na. Magluto ka na, Samuel. Hindi, bumangon si Samuel, pumunta kay Eli at sinabi, ano po iyon? Bakit niyo po ako tinawag? Sumagot si Eli, anak, hindi kita tinatawag. Bumalik ka na at matulog ulit. Okay, 7. Hindi pa nakikilala noon ni Samuel ang Panginoon dahil hindi pa nakikipag-usap ang Panginoon sa kanya. Hindi pa po siya pamilyar sa tinig ng Diyos, ng Panginoon. Para lang din tayo dyan, may kumakatok. Magkano po, yung mga anak ko, pagka may tao po, magkano po, alam na, pamilyar Pala Shopee. Alam na, tao po, alam na, magkano po. So, si Samuel, hindi pa, Samuel, sabi niya. At pagkatapos, verse 7, sabi rito, hindi pansin ni Samuel ang tinig at hindi niya nare-recognize ang boses ng Panginoon. Naglilingkod siya noon, di ba? Siya'y lingkod na sa templo. Pero yung paglilingkod po ni Samuel noon ay routine lang. Kasi akala kasi niya, basta inilagay lang siya ng nanay niya doon para maglingkod. At pasya po yon ng kanyang mga magulang. At kasi maraming ipinagagawa din. Marami din talagang gawain noon sa templo.
Pero ang sabi po ng Bible, hindi niya kilala ang Lord dahil ang salita ng Diyos ay hindi pa po nare-reveal sa kanya. Ang alam lang niya ay ang boses ng kanyang mga pinuno, ang kanyang tatay-tataya na si Eli. Kaya nang may tumawag, ang akala niya, ang tumawag sa kanya ay si Eli. Kaya bangon agad si Samuel at pumunta. At pagkatapos, sabi sa verse 8, tinawag ng Panginoon si Samuel sa ikatlong pagkakataon. 3. Ikatlong pagkakataon, bumangon siya at pumunta kay Eli. Ano po iyon? Bakit niyo po ako tinawag? At nooy naunawaan na ni Eli ang Panginoon ang tumatawag sa batang si Samuel. Third time, kaya nalaman ni Eli na iyon ay tinig ng Diyos. At anong sabi ni Eli? Kaya sinabi niya kay Samuel, ganito ang gawin mo, sabi, bumalik ka uli at matulog. Kung tatawagin ka ulit, sabihin mo, magsalita po kayo, Panginoon. Makikinig ang inyong lingkod. Kaya bumalik si Samuel sa higaan at muling natulog. Tayo po ba, how many times na kinakatok tayo ng Panginoon? Anong sabi natin? Tutulog po muna ako, Lord. Di ba? Minsan may pagkakataon na, ay mag-pray ka. Yung Holy Spirit nagwi-witness sa'yo. Mabigat ang ang ano mo, itutulog ko na lang to. Hindi, baka hindi naman para sa'yo yun eh. Ipanalangin. Mag-pray po tayo. Ipanalangin natin. Sasabihin natin, Lord, ano po ba yung pinasasabi mo? Buksan natin ang Biblia. May pagkakataon pong ganoon eh. Sa atin. Personally kasi. Personal po kasi ang kaligtasan, di ba? Personal ang relasyon natin sa Panginoon. Paano ka nililid, ginaguide, at kinakausap ng Panginoon. At ang tinig ng Panginoon talaga ay marinig mo. Sabi nga, magsalita po kayo, Panginoon, sapagkat nakikinig ang inyong lingkod. Mga kapatid, yan po ang naging eksena sa buhay ni Samuel sa templo. Nagkaroon siya ng personal encounter with the Lord. Hindi lang ang tinig ni Eli ang kanyang naririnig, kundi tinig na ng Panginoon. Sabi nga, speak my Lord, for your servant is listening. At kinaumagahan, tinawag siya ni Eli. Tinawag ni Eli, si Samuel, at tinanong kung ano ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Alam niyo po ba, bata pa si Samuel, may takot ang batang Samuel nang sabihin yung pinasasabi ng Diyos sa kanya. Alam niyo po ba kung anong pinasasabi? Ayaw pa rin niyang, natatakot kasi siya, bata siya. Pero nagsumamo si Eli, sabihin mo na kung ano ang pinasasabi sa iyo, kung ano yung kwentuhan ninyo ng Panginoon. Ano ang sabi? Ito raw po ay tungkol sa judgment na darating sa pamilya ninyo. Si Eli po ay may anak. At sila po ay pari din sa templo. Si Opni at si Pinehas. Ang mga anak po ni Eli ay mga buwaya, mga abusado. Lahat ng handog na dinadala po ng mga tao sa templo ay kinukuha nila yung mga magaganda. At pagkatapos itinitira sa Panginoon, yung tira-tira na lang. Kaya takot si Samuel noon na alam din yun ni Eli. At ito raw po ang sabi, bad testimony ang anak ni Eli. Hindi po nagampanan ni Eli ang kanyang responsibilidad bilang ama. Siguro na busy siya sa ministry. At alam ko, ang biyaya ng Diyos sa atin naman po, ang biyaya ng Diyos ang nangungusap sa atin.
pagdating sa pamilya, family first, di po ba? Ayusin nga lang pag-ayos ng pamilya. At sayang, hindi sila nakarinig ng tinig ng Panginoon. At sabi rito, sabi ng Lord kay Samuel, judgment. Sabi po ni Samuel kay Eli, judgment is coming in the house of Eli. At sasalakayin ng mga Palesteo ang Israel, kinuha at kukuhanin ang Ark of the Covenant. On the same day, napatay din yung dalawang anak ni Priest Eli. Ang sabi rito, 1 Samuel 3:10, lumapit kay Samuel ang Panginoon at gaya ng dati tinawag niya Samuel, Samuel. At ito po yung kanina, sumagot si Samuel, magsalita po kayo, Panginoon, sapagkat nakikinig ang inyong lingkod. At dito inilahad ng Panginoon kay Samuel kung ano ang mangyayari. Dito naman po, sumagot ang tao. Sino yung tao na yun? Yun po yung sugo o yung ni Eli. Sabi rito, may tao na pumunta, nag-report kay Eli. Sabi, nagsitakas po ang mga Israelita sa harap ng mga Pilisteo. Napakarami pong namatay na mga sundalo natin. Kasama po ang dalawang anak ninyo na si Omni at Pinehas. Ito po yung judgment. Dumating na po yung judgment sa bahay ni Eli. At naagaw din po ang kahon ng Diyos. Iyon po ang pinakamasakit na narinig ni Eli. Yung Ark of the Covenant ay naagaw. Na naroon, lumuyong-yung ang presensya ng Diyos. Nang mabanggit ng tao ang tungkol sa kahon ng Diyos, natumba si Eli. Mula sa kinauupuan niya na nasa gilid ng pintuan ng lungsod. Anong nangyari sa kanya? Paano siya namatay? Nabali ang kanyang leeg at agad na namatay. Dahil mataba siya at matanda na. Panayang yung batok po ang nabali. High blood kaya. Dahil mataba siya at matanda na, pinamunuan niya ang Israel sa loob ng 40 taon. 40 years siyang naglingkod. Sabi nga, judgment is coming. Okay. Ang judgment ay naganap, hindi po madali na sabihin ni Samuel ang judgment sa Lord kay Eli. Pero this time, he had his voice. May boses na itong si Batang Samuel. Kasi narinig na niya ang tinig ng Lord at sinabi niya na ang tinig ng Lord sa kay Eli. In this story, grace calls you to hear God's voice. Narinig na ni Samuel ang tinig ng Panginoon. Samuel did not earn it. Why? Because it was all by grace. Hindi po sa paglilingkod, hindi po sa full-time worker ka, hindi po sa pagbibigay mo, maganda po yon. Pero ang pagkarinig niya sa boses ng Lord, ito po ay biyaya ng Diyos sa atin. Dati hindi nga siya nakikinig, pero kinausap siya ng Lord. Sabi nga sa verse 7, hindi pa niya kilala ang Panginoon, saka siya kinausap. Kaya ang pagkausap sa kanya ng Lord ay hindi po works, kundi by grace. He did not earn it. Sabi rito, God allows us to hear His voice, not because we deserve it, but because of His grace. Even while we were still sinners, God loves us so deeply that Christ died for us. His voice is not a reward for our goodness, but
a reminder of His unmerited grace. Hinahayaan po tayo ng Diyos na marinig ang kanyang tinig. Hindi dahil karapat-dapat tayo, ngunit dahil sa kanyang biyaya. Kahit po noong pa tayong makasalanan pa, mahal na tayo ng Diyos, kaya namatay si Kristo para sa atin. Ang kanyang tinig ay hindi isang gantimpala para sa ating kabutihan. Ngunit ito po ay paalala, reminder sa kanyang unmerited grace. Hindi po natin ma-earn ang tinig ng Lord. Magpa-fasting nga ako para marinig ko ang tinig ng Lord. Hindi po. Okay, good po ang fasting. Pero ito po ay grace pa rin ng Lord. Hindi natin po ito ma-earn ang tinig ng Lord dahil sa ating paglilingkod, not by works. Dahil ikaw ay full-time ka, hindi. Si Samuel din po ay naglilingkod, pero hindi pa niya nakikilala ang Panginoon. Gayon din po ang mga kabataan dito na tumutugtog sa atin. Noong narinig nila ang tinig ng Panginoon, naging mas masigasig pa sila. Amen po. Amen. Salamat po sa buhay ng mga bata na ito. At nung ang mga bata na yan ay 8, 9 siguro, ang sabi nga niya, may isa akong anak, Mami, ligtas ba ako? Kanya. Ano, sa palagay mo? Kasi ligtas ako kasi mami kita ganun nakalagay, kala nila, pagka ang pamilya mo ay born again ka na rin. Hindi po. Personal po ang kaligtasan. Kaya lalo na nung lumano ang grace, doon nila naintindihan. Ang grasya ay biyaya, regalo, walang bayad. Kailangan mong tanggapin ang biyaya ng Panginoon. May relasyon na sila sa Lord, may boses na sila. At nang marinig na nila ang mensahe ng biyaya, hindi na ikaw ang nagdidesisyon sa kanila, kundi ang biyaya ng Diyos ang nagdidesisyon sa kanila. Support na lang po tayong mga parent. At tayo mismo, kahit tayo nag-iisa, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Kasi someday, mga bata na yan, lalaki na, magkakapamilya na. Di po ba? Pero mahal pa rin tayo ng Panginoon. Sa Acts 9 naman, kilala nyo si Saulo na taga Tarsus, sumakay ng kabayo, di ba? Siya ay makasalanan at taga-usig ng mga believers ni Kristo. Si Saulo ay patungong Damasco. Isang beses kinausap siya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Narinig niya ang tinig ng Panginoon. Nung marinig ba niya ang tinig ng Panginoon, di ba makasalanan pa siya noon? Hindi pa niya alam ang grace. Hindi pa siya po ay makasalanan at pinag-uusig pa niya. It was by grace of God that he heard the voice of grace. Hindi po niya hinanap ang tinig ng Lord. And yet, God in His mercy allowed His voice. Not because we deserve it, but because of His grace. Ang buong Biblia po ay isang mensahe ng biyaya. Ibinigay ng Diyos sa atin na tayo na ang hindi tayo karapat-dapat, because what grace is all about, nothing is earned. Why? Everything is given to you. Free. Hindi po natin ito deserve. Lahat ng bagay ay bigay ng Diyos. Nung tayo nga isinilang dito, meron na ba tayong bit-bit na titulo ng lupa? Wala. At tayo ay mamamatay, mabibit-bit ba natin yung ating kayamanan? Hindi po. Ang ating mga anak na kayamanan natin, mabibit-bit natin? Hindi rin. Wala. Ang Diyos lamang po ang nagbigay ng lahat sa atin. It is by grace of God. Ang lahat, aalis ka sa mundo na ito na wala ding dala. Lahat ay bigay sa iyo ng Diyos. Next po, 3. Sabi nga, grace finds you without a voice. Grace calls you to hear God's voice. And last, grace enables you to be God's voice.
Tingnan po natin ang atin. Without voice, hearing God's voice, and ngayon, to be God's voice. Binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos upang maging tinig ng Diyos sa ating kapanahunan. At kami po ay nagpupuri. Ang Gospel Bearer Ministry po ay naging tinig ng Panginoon sa mga mumunting bata na nag-graduate doon sa Balayong. Purihin nga po, palakpakan nga po natin ang Panginoon sa buhay ng mga batang iyan. Ang Gospel Bearer Ministry ay Voice of God. Sa mga mumunting bata na yan, na i-deliver po ang gospel ng Panginoon. Salamat sa katagumpayan. Si Samuel ay naging tinig ng Diyos sa kanyang kapanahunan. Pero sa atin pong kapanahunan, tayo na ang tinig ng biyaya ng Diyos. Just as Samuel began without a voice, then heard the voice of God and became God's voice in his generation. So, it is with us by grace of God. Nagsimula si Samuel, no voice, at nang marinig niya yung God's voice, and later on, he became God's voice. Nakita po natin yung transition ng season ng buhay ni Samuel. No voice, he heard God's voice, and he became God's voice. Ang sabi nga sa 1 Samuel 4:1, okay, ay wala. Sa 1 Samuel 4:1, sabi po, ang salita ni Samuel ay dumating sa buong Israel. Kaya ang tinig ni Samuel ay naka-echo doon sa buong Israel. Meron na po siyang sariling boses, at kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, magiging tinig ka na rin ng Diyos. Pag natanggap mo ang biyaya ng Diyos, nagiging biyaya ka na rin sa inyong pamilya. God spoke audibly from heaven twice first. Okay, dito na lang. Okay, sabi rito, God spoke audibly from heaven twice. First at the Jordan River during Jesus' baptism, and then on the top of the mountain at the transfiguration. In both instances, he spoke about his Son. Eto, dito naman po, may dalawang beses po na ang boses ng Panginoon ay narinig ng mga Israelita. Pero ano ang ibinibida ng God the Father? Ang ibinibida niya ay yung kaniyang kaisa-isang anak. Ang sabi sa Matthew 3:17, sa 3:17. Okay. At narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Dalawa lang po yan, di ba? Nagsalita uli ang Panginoon sa Transfiguration, doon sa mountain. Samantalang nagsasalita pa siya, narito isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila, at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Okay. Kaya po sa bawat sermon, makikilala po yung tinig ng Diyos. Ano ba yung pinakikinggan mo? Ito ba ay tungkol sa ibang tao? Kailangan po ay anong gusto ng Lord? Anong gusto ng Diyos Ama? Ang tinig ay tungkol sa Panginoong Hesukristo. Sa dalawang tagpo po nito, meron pong napansin tayo. In both instances, God spoke about His Son. Sa pareho pong pagkakataon doon sa Mark 3 and Mark 17, ang sabi rito, sa parehong pagkakataon, nagsalita ang Diyos tungkol sa kanyang anak. Kapag narinig mo ang tinig ng Diyos,
alam mo ang tinig ng Diyos, sapagkat ang tinig ng Diyos ay laging nagsasabi tungkol sa kanyang anak. It's all about Jesus. It's all about Jesus. God's voice is all about His Son. And if we are to be God's voice in this generation, we should speak only about His Son, Jesus Christ. Ang tinig ng Diyos ay tungkol sa kanyang anak. At kung tayo ang magiging tinig ng Diyos, sa bahay natin, sa buhay natin, sa panahon natin, dapat ang sinasabi natin, hindi po tungkol sa sarili natin. Hindi po tungkol sa galing natin. Hindi po tungkol sa nagawa natin. Kung tungkol po ito sa kanyang bugtong na anak at sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Acts 4:12, walang sino man ang makapagliligtas sa atin kundi siya lang, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay ang Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Walang iba kundi ang pangalan lang po ng Panginoong Hesukristo. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ano po ang keyword? Only Jesus. If we are to be God's voice in this generation, we should speak only about His Son, Jesus Christ. Amen po. At tayo ay maging, sabi nga, tayo ay boses ng Panginoon. At ang boses na ito ay walang iba. Kung ano ang iano natin tungkol sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat ipinasya ko na wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Hesukristo lamang at ang kanyang pagkapako sa krus. Last po, malapit na tayong matapos. Sabi dito, 3 things when grace finds you from the story of Samuel. Number 1, pakiread nga po. Okay, kitang-kita po natin ang without voice, hear God's voice, be God's voice. And our life application, number 1, remember. Okay, tandaan po natin kasi ang sabi nga, madalas daw po tayong makalimot, kaya remember. Remember me. Always remember, where grace find you, without a voice, empty and helpless. For it is in that place of weakness that God's grace began to speak life and purpose into you. Lagi po nating tandaan kung saan ka natagpuan ng biyaya, walang boses, di po ba? Walang laman at walang magawa. Sapagkat sa lugar na yon ng kahinaan, nagsisimulang sabihin ng biyaya ng Diyos ang buhay at layunin sa iyo. Amen? Nung tayo ay weak, we are strong, di ba? Nung tayo ay poor, opo, di ba? Dahil ang biyaya ng Diyos, tandaan natin, ay nasa sa atin. Number 2, remember, hearing God's voice is by grace. Remember, hearing God's voice is by grace. It is not earned by effort or worthiness, but freely given to Christ. Unworthy as we are, we can freely speak to us. Tandaan, ang pakikinig sa tinig ng Diyos ay sa pamamagitan ng biyaya. Hindi ito nakukuha sa pagsisikap o pagiging karapat-dapat. Ngunit walang bayad na ibinigay ito sa pamamagitan ni Kristo kahit daw po tayo ay hindi karapat-dapat. Malaya siyang kinausap tayo. Sa atin pong mga
sa kanyang abang kalagayan bilang si Pablo, bilang makasalanan, dala-dala ang sulat niya doon sa Jerusalem. Nung nagpunta sa Damascus, ito po istorya ni Saulo, upang usigin ang mga mananampalataya. Ngunit, nung marinig niya ang boses ng Lord, nabago po ang kanyang buhay. Hearing God's voice is by grace. Number 3, last po, be the voice of God's into your time. Sa atin pong panahon ngayon, maging boses po tayo ng Panginoon. Be the voice of God's grace in your time. Pointing people not to yourself. Hindi po yung tao. Okay. Maging tinig tayo ng biyaya. Sabi rito, pointing people not to yourself, but Christ and His finished work, for only His grace bring true life and transformation. Maging tinig ng biyaya ng Diyos sa oras na ito, sa ating pong kapanahunan. Ituro ang mga tao, hindi ang iyong sarili. Ituro. Hindi po yung sa sarili lang natin. Ngunit anong ituturo natin? Si Kristo at ang kanyang natapos na gawain. Dahil ang kanyang biyaya lamang ang nagdadala ng tunay na buhay at pagbabago. And the life application, tayo pong lahat. Number 1, remember where grace find you. Number 2, remember hearing God's voice is Amen. Number 3, be the voice of God's in your time. And the big idea is, in Christ, my next season is coming. Okay? Mula po from no voice, hearing God's voice, and becoming God's voice, because in Christ, your new season and my season is coming. Purihin po ang Panginoon. Ayan, napakaganda po ng mensahe